Oh, ito meron ako na natisod na balita, Weng May nagsasabi na mga eksperto, ang Mpox daw pala, merong cases nito na asymptomatic. Parang sa COVID din dati, asymptomatic ka, symptomatic. Hindi mo alam na meron ka na palang Mpox kasi wala ka sintomas. Paano kaya kahit yun? lagnat, walang ganon. Nakakatakot yun kasi nga, di ba, pinag-iingat tayo sa mga nakakatabi natin sa siksikan na pampublikong lugar, mga sasakyan. Kung walang butlig, paano malalaman kung Mpox positive pala? Ano naman, gusto ko malaman na may bakuna ba para dito? Meron daw, pero wala pa tayo dito. Nandun pa sa South Africa. Nasa linya natin, si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita po siya ng Department of Health. Alamin natin yung asymptomatic Mpox na yan. Alright. Asek, good morning. Good morning, Weng and Weng. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Pakipaliwanag naman yung asymptomatic Mpox. Ako, Miss Weng, medyo napag-google ako na mabilisan habang nakamonitor sa'yo kasi sa totoo lang, wala kaming nare-receive na ganyang information. So, tatlong website na yung nakita ko, WHO, CDC, Africa CDC. Ang Mpox talaga, nakakahawa siya kapag symptomatic na, kapag lumabas yung mga butlig. So, maybe those findings, baka ang tawag namin dyan, baka anecdotal, hindi pa siya yung mga tipong established. Pero ang nakikita talaga, at ito rin yung aming nakukuhang advisories straight from the World Health Organization, nakikita talaga yung simptomas niya. May butlig, may kasabay na lagnat, tsaka may pamamaga ng kulani. Okay, pero kung wala kang nakikitang butlig, paano mo maiiwasan at mapapag-ingatan isang taong katabi mo na yung pala, may lagnat pa lang siya at ibang sintomas without the butlig? Ang pinakamadali dyan, Weng, is magsuot ng jacket. Sabi ko nga sa kabilang himpilan. Bigyan ng jacket. Yan. Hindi kasi, sa totoo lang po, biro aside, yung ating balat, ang paghawa ng Mpox ay balat sa balat. So kung tayo po ay magsusuot ng long sleeves at pantalon, o kaya kung walang long sleeves, hindi naman kailangan buong araw eh. Kung alam nyo, kung yari po, na pupunta sa isang sakayan, no, sasakay sa tren, no, sa jeep at maraming mga kadikit, wala, konting tiis lang, alam kong papawisan. Pero habang nasa biyahe, magsuot tayo ng jacket. Tapos pagbaba natin, nakaalis na tayo dun sa siksikan, pwede na nating alisin yung jacket. Kasi ang hawa ng Mpox is close, intimate, and skin to skin. Balat sa balat. Okay, pero sa ngayon, hindi natin masasabi na meron talagang kaso ng asymptomatics na Mpox. Wala po kaming nakukuhang ganyan, no? Even yung mga advisories mula sa Democratic Republic of the Congo, ang nakikita namin talaga is nakakahawa siya, lalo na yung mga butlig. In fact, ang pinakapatunay para pwede nang pauwiin or i-discharge ang isang pasyenteng may Mpox is kapag natuyo na yung mga butlig, yung mga langib natanggal na rin, okay na siya. Yun yung alam namin. But of course, sabi nga namin sa DOH, sabi nga ni Secretary Arbosa, ang attitude namin is to always be open to the science. So, mabilis ang Google, siyempre hindi naman basta-basta Google, no? May mga references ako. Tinitignan ko yung mga established references namin. Wala pang ganyang advice, but we will keep studying. Opo, pero Asek, sige, bigyan nyo kami ulit, paalala lang sa lahat, bata, matanda, kung ano yung mga sintomas talaga na pwedeng mag-direct na ito ay pwedeng simulanan ng pagkakaroon nyo ng Mpox. Yes, tama po yan. Una sa lahat, ang simptomas, tatlo yung pinaka-sikat na sintomas nila. Yung ating sinasabi ng mga butlig na ang takbuhin ng butlig ganito, magsisimula siya na parang pantal na namumula, nagiging parang maliit na tagyawat na may laman na tubig na walang kulay, tapos habang tumatagal, nagiging puti dahil nagiging nana siya. Pag tumagal pa, so usually mga 2 to 4 weeks ito, matutuyo yun, magiging langib at kusang matatanggal yung langib. Pag nawala na lahat noon ay gumaling na. May kasabay na lagnat ang ating mga butlig at meron yung pamamaga ng mga kulani. Yung mga kulani nasa leeg, nasa kilikili, nasa ating parang mga singit. Yan yung mga lugar na pinagkakitahan. May mga ibang simptomas tulad ng pangangati, lalo na dun sa mga pantal. Minsan masakit yung pantal. Pero yung tatlong binanggit ko, yun yung pinakasikat na simptomas nila. Pero pag kayo hoy, may mga senyales na ganon, dapat ba kayo mag-isip na ako'y may Mpox na? Or dapat meron kang gagawing pagsusuri muna, pumunta ka ba doon? Kaya nang ginawa nung isa na nagpositibo, pupunta ng derma o pupunta na mo siya ng ospital, ng doktor. That's a very good question, no? Kasi maraming mga ibang sakit sa balat ang halos napagkakamalang mukhang Mpox. So ang pinakamagandang abiso ho dito is kung meron ho kayong kilalang dermatologist na mapapakiusapan ninyo,
pwede niyong picturean muna yung nakikita niyo sa balat kung meron ho mga butig at ipadala niyo online dun sa ating derma or sa doktor na kilala niyo po. Syempre magpaalam muna ha, huwag kong biglang nang gugulat na may litrato magpapadala sa amin. Magsabi muna. Tapos kapag nakuha na yon, magsasabi yung doktor kung kailangan i-test. Kasi tanging ang pinaka-final say is yung ating PCR test. Pipicturean nyo yung kung saan may nakita kayong Kung meron kang butlig butlig, or oo. pimple. Pipicturean nyo yun, padala nyo sa doktor kung may online, papayagan yung ganon. Opo, actually yan yung balak namin gawin Weng, no, sa DOH. Sabi nga namin, kausap namin yung Philippine Dermatologic Society. Sabi namin, paano ba natin gagawin to na systematic na pangmaramihan? Kasi ngayon, I'm sure yung mga iba may kilalang derma, okay yun. Eh yung mga walang kilalang derma, saan naman sila pupunta? So yun yung sabi ni SecTed na pag-uusapan, paano gawin yung sistemang yan para hindi rin naman nasobrahan sa dami na nakapila ang ating mga clinic. Pwede Parang namang idaan muna Pwede sa... mag-online Parang lang. protocol din ng Oo. ng COVID na pwede kang online kasi hindi pwede yung face-to-face with the doctor. That's correct. And ang maganda kasi, Weng, sa MPOX, wala siyang difficulty of breathing. Yung sa COVID kasi, kahit merong online, almost always, pag medyo nahahapo na sa hininga, syempre, Yes. sasabihin namin, huwag na kayo mag-online, pumunta na kayo sa hospital. Correct. Pero itong si MPOX, walang ganong emergency na symptoms, kaya pwede silang tignan on an outpatient basis. Ano yung worst na pwedeng mangyari sa isang tao na may MPOX, ASEC? Karamihan ng mga nakikita natin based sa datos mula sa Africa, bakit ba nagkaroon ng mortality yung mga namamatay dahil sa MPOX? Ito po ay sa mga taong immunocompromised, ang mga people living with HIV o kaya kung mga may ibang kondisyon tulad ng sobrang tanda or sobrang bata. Dahil kahit anong virus naman po, MPOX or any other virus, kung immunocompromised kasi ang katawan natin, mahina yung laban ng ating resistensya. Which means, kasama rin sa advice na sinasabi namin, kahit alam namin na medyo generic advice to, ngayon talaga makakatulong yung tamang pagkain, ehersisyo, saka disiplina sa katawan, matulog ng kumpleto 6 to 8 hours kasi yun yung pinaka nagpapalakas ng immune system natin. Itong weekend, Makatibayan? oo. Makatibayan mga butlig na yan, ASEC, o masakit? May mga simptomas talaga ng pangangati and yung iba ring mga butlig, lalo na pag napunta sa mga masaselang bahagi ng katawan, nakitahan na ang ibang pasyente na sa ating malapit sa ari, doon or sa likodan natin. So pag doon, masakit talaga yung pakiramdam. Yung pangangati, may mga ulat rin, pero isa yan sa mga bagay na tinatanong ng mga dermatologist. Kasi kunyari, yung sakit na shingles ba, I'm sure yung mga ibang matatanda po na nagkaroon na ng ganito, ay yun talaga, sobrang sakit ng pakiramdam ng mga butlig na yun. Pero hindi MPOX yun, shingles yun. So Okay. may mga ganong questions yung mga dermatologist na from a scale of 1 to 10, gaano kasakit yung nararamdaman. May mga ganong tanong yung mga derma. May update tayo, may bakuna na raw na pwede tayong kumuha somewhere na pwede tayong maibigay sa ating mga kababayan pag nasecure natin yung mga bakuna na yan? Weng, meron talagang bakuna na, no? At magandang tanong yan kasi nung huli kaming nakausap tungkol sa bakuna, ang naisip namin is yung smallpox vaccine, which is also correct. Yes, oo. Pero in-update kami ng WHO nung Friday night, nagkaroon ng pulong international, naka-connect kami online. Sinabi ni Dr. Tedros, Director General, tsaka ng ibang experts, ang ating MPOX vaccine na specific para sa MPOX, uunahing ibuhos dun muna sa Congo, sa Democratic Republic of the Congo, kung nasan marami talagang hawa. Tapos, after natin makontain yung ating mga kaso nandoon, saka tayo lilipat sa mga ibang bansa. Now, ang sinabi ni SecTed Herbosa is, pwede bang nakapila na po kami? At yun ang sitwasyon ngayon ng Pilipinas. So makikita niyo rin at sasabihin ko na rin ngayon na nagpalista tayo ng at least minimum 2,000 doses. Naka-line up tayo. Nag-shift na yung strategy at sinabi ng WHO na phase 2 na tayo, which means actually phase 2 and phase 3, which means beyond Africa, doon tayo nakapila. Paano pang pagbibigay ng bakuna laban sa MPOX? Habang may butlig ka na or pwede kang magpabakuna parang prevention? Kahit wala Ang ka pang ganda ng tanong mo, sintomas. Weng.
Ang ganda ng tanong mo, Weng, kasi dito ko ngayon mapapaliwanag bakit inuna yung buhos sa Africa. Opo. Kasi ang sagot sa tanong is tama. Pwede siyang ibigay pag nagsimula na yung simptomas para wag nang lumala yung simptomas at wag magkalat. Yun yung una. At ikalawa, pwede siyang ibigay sa tao na wala pang simptomas para hindi siya magkaroon. Oh. Ang tinututukan ngayon ng WHO ay yung unang usapin na yung mga meron, pagka nakitaan na sila ng mga butlig, bago pa mang mahinog, sabihin na natin yung mga butlig at kumalat, tinuturukan na sila ng bakuna para wag lumala. Yun yung priority ngayon. Yung ikalawang usapin na ako'y wala pang Mpox, gusto ko lang mag-ingat, malakas sa pangangatawan ko, hindi muna natin pinag-uusapan yun sa ngayon o hindi natin pinupuntahan kasi ang priority is yung una. Okay. Opo, opo. Pag pumasok na po yung 2,000 Doses. dose ng vaccine dito lamang sa Mpox, ibibigay po ba yan ng gobyerno ng libre doon sa mga meron ng kaso or babayaran po yan ng mga pasyente? Yan ay ating binabalangkas pa, no? Hindi pa yan na finalized, pero nagsalita na rin naman si Secretary Herbosa sa isa pang panayam. Nakikita namin this early na ang uunahin is yung mga frontliners. At pag sinabing frontliners dito, ang pinag-uusapan natin ay yung mga dermatologists, yung Yes. ating mga butihing derma, na hindi lang sila pang beauty, pang Mpox rin sila. Hindi, ibig Yes. sabihin ko, talaga, alam niyo po mga kababayan, mga kapuso, doktor rin ang mga dermatologists. Of Hindi yan course. pang beauty lang. Pumaharap yan sa mga infectious diseases. Kaya yan yung mga nasusunog na balat, kaya nila yan, no? So, ang sinasabi namin is, when that time comes at meron na tayong makukuhang Mpox vaccine, ang unang bibigyan natin is yung mga humaharap sa pasyente na may Mpox. Kasi hindi sila pwedeng mahawa dahil sila yung parang unang panangga natin. Opo. Ikalawa dyan, yung second priority, sabihin na natin, is yung mga tinatawag na key populations. At paano natin malalaman kung sino yung key population? Depende yan sa datos na makikita natin. Ngayon, nasa case number 10 tayo, naawa ng Diyos sana, wag nang dumagdag, no? Pero based on epidemiology, bibilangin natin at titignan natin ano ba mga characteristic, ano ba yung mga behaviors, yung mga saan ba nila nakukuha, at yun ang uunahin nating bigyan. Opo, ito kasi yung mga magulang maaring mag-alala. Kasama ho ba yan sa mga binibigay ho natin yung bakuna? Kasi meron tayong binibigay against mga measles, di ba? Para maging well baby ho kayo, yung mga anak ko ninyo, Yes. dapat nakukumpleto yung mga bakuna. Isa ho ba yan sa dapat meron ang mga bata ho ngayon pangontra sa Mpox? Weng, sa ngayon, hindi kasama ang Mpox vaccine sa routine. Yung sinasabi mo, yung routine Yes, vaccination. At gagamitin ko na rin ang pagkakataon na ipaalala sa ating mga nanay na kung ang inyong anak 5 years old and below ay hindi pa bakunado, pumunta sa pinakamalapit na health center. Hindi po kasama yung Mpox dun sa binibigay. Kasi yung sinasabi ni Weng is yung routine immunization for babies. Yes. Hindi po yan kasama. Hindi yan kasama. Hindi. Okay, so no need. Talaga, ito po ay pwede. Pero yung mga tinatamaan nito, doon ho sa Congo, may mga bata ba? May mga nakikita po sa Congo. Actually, yan yung pinag-uusapan ngayon na Clade 1B. Yan, isa sa mga salita na dati maririnig natin ngayon paulit-ulit, no? Yung Clade 2 saka yung Clade 1B. So far, yung nasa Pilipinas na nakita natin ay ang ating Clade 2 na mild siya. Yung Clade 1B, nakita nila sa Africa, again, sa Democratic Republic of the Congo, na mukhang yung mga bata nahahawa. As to the symptoms, hindi pa nila masyadong mabalangkas. Kaya ayan ang dahilan actually kung bakit nagdeklara ng public health emergency ang ating WHO. Kasi sabi nila, ayaw na nilang antayin na dumami yung mga bata na meron. So this early, nagdeklara na sila para maapula na yung paghawa doon. Basta kung pag-iingatan mo yan at hindi ka immunocompromised, yung Mpox hindi na kamamatay. Pero pag halimbawa That's immunocompromised ka, it could kill. That's correct. And which is why inaabisuhan namin na lahat na mag-ingat po, no, yung pagsuot natin ng long sleeves, yung paghugas ng kamay, tubig at sabon, o kaya paggamit ng alcohol-based sanitizer. Lahat po yan effective. Ang face mask, hindi natin nire-require. Malayo na tayo sa debate ng voluntary or compulsory. Pero nakikita ho namin na ang mga kababayan natin, yung properly, yung talaga yan kapag magkakadikit tayo, yung public tayo sa halimbawa na nagko-commute sa jeep, sa tren, no, kung tayo sasakay doon, maganda naka-jacket and naka-face mask, at least habang tayo ay nasa siksikan, para hindi tayo naghihingahan. Alright. Naku, Salamat, Asik, maraming Asik. Thank salamat you, po sa napakalinaw na paliwanag ngayong umaga. Thank you. Maraming salamat rin, Weng and Wen. Good morning. Good morning. Assistant Secretary Albert Domingo po, tagapagsalita ng Department of Health.